55 paaralan na ang inalis ng DepEd sa Senior High School Voucher Program dahil sa Go students at pagkakasangkot sa iba pang issue. Yan ang iniulat ng kagawaran sa isang pagdinig sa Kamara ngayong araw. Ang detalye sa ulat ni Melales Morales. Tiniyak ng Department of Education na patuloy ang kanilang pagtugon sa issue ng umano'y Go students sa ilalim ng kanilang Senior High School Voucher Program. Sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, iniulat ni DepEd Education Programs Management Office Project Manager Atty. Tara Rama na nagpapatuloy ang sarili nilang investigasyon sa usapin at sa ngayon, 55 eskwelahan na ang inalis sa voucher program dahil sa umano'y ghosting at iba pang issue. We started terminating po. We had 22 schools for school year 2021 to 2022. That's 22 in February 2023. And we terminated another 32 schools for school year 2022 to 2023. Yan po yung parang sakop ng findings natin. And then for 2023-2024, we already have one terminated, and then under investigation po yung another 12. Hindi pa masabi ng DepEd kung magkano ang kabuang halaga ng posibleng nasayang dahil sa issue ng Go students, pero may mga billing statement na silang hindi binayaran mula sa ilang eskwelahan para mapigilan ang posible pang paglaki ng halagang ito. For school year 2023-2024, around 200 million po yung hindi po natin release because nga po may discrepancy. So we cannot say altogether na Go students po yun kasi it might be na pumasok po sila sa private school on the first few months and then afterwards umalis po sila. Giit ng mga kongresista, patuloy nilang tututukan ang issue hanggang hindi nareresolba. Pinatitiyak din nila sa DepEd na dapat ay makasama sa voucher program ang mga tunay na nangangailangan. We're talking about public funds here. Sa atin naman, kahit saang ahensya o sino man yung nakaupo dyan, ay kailangan talaga nagagamit ng tama ang pera ng bayan. Bukod dito, naungkat din sa pagdinig ang matinding init na nararanasan ngayon. Hirit ng mga mambabatas dahil maraming estudyanteng apektado rito, sana hindi na lang basta pag-online class ang maging solusyon ng DepEd sa problema. Kailangan din talaga sa ahensya, meron tayong long-term na plano kasi nga we expect this to be an issue every year na. Samantala sa pagdinig, nakalusot na rin sa komite ang isang resolusyon na kumikilala sa kabayanihan at malaking ambag sa lipunan ni Gregoria de Jesus. Sa mga susunod na araw, inaasahang matatalakay naman dito sa Kamara ang iba pang mahalagang usapin ngayon. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.